Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na monthly reading for October 2025. So Aris, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Aris yan. Kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages sa kalob sa inyo ng inyong spirit guide sa ating reading for today. So Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading sa totoo lang. Thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo sa buong October 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the High Priestess. Lovely. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Wow, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Pentacles. Lovely. In the area of your future, you have the Emperor card. Napakaganda. In the area of your challenge for the month, you have the Devil card. Interesting. In the area of your fortune, you have the Wheel of Fortune. Wow, wheels are turning in your favor. Napakaswerte mo ngayon. Talagang aalis ka na sa pagkalugmok, pagkalubog sa kumunoy. May magandang mangyayari. So napakaganda po ng inyong Oktubre. In the area of your divine messages, you have the Eight of Cups. Lovely. At ang outcome mo for the month bago tayo tumulay ng Nobyembre, eto yan, mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the Queen of Wands. Queen of Wands is actually believing in yourself. Okay? Ito yung mga pagkakataon na kailangan mong uh, paniwalaan o katigan or paniwalaan yung talagang nilalaman ng puso mo more than what other people around you say. Okay? Narinig ko dito na kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. Kailangan mong maniwala na kaya mo, na magagawa mo, na ma-achieve mo. At you are able, you are capable, you are good enough, kumbaga, para kunin yung mga gusto mo. Nakita ko rito na be adventurous. Don't stick dun sa mga bagay na alam mong wala nang magandang dulot para sa'yo. Nakita ko rito na think positive din tungkol sa mga bagay-bagay na alalahanin mo this time. Marami po sa inyo na problema about love life, about trabaho, about sa kinabukasan. Pero kung ire-rewire mo ang isip mo at sasabihin mo sa sarili mo, ay, kaya ko yan. Ay, okay lang yan. Magagawa ko yan. Hindi ko kailangan mamroblema. Hindi ko kailangan matakot o mangamba sa mangyayari kasi kaya ko. Magagawa ko. Especially po in your home setting, in your family, ito yung magbibigay po sa inyo ng strong emphasis on home and family life. So, take command on your home life. Kailangan hindi ka parang sunod-sunuran lamang, meron kang sariling pagpapasya, meron kang sariling desisyon, meron kang sariling pagpapahalaga sa iyong mga gustong gawin. Kumbaga, kasi kung lagi ka nakikinig sa sinasabi lang ni ganito, sinasabi ni ganyan, para nawawalan ka ng boses at nawawalan ka na rin ng confidence sa kakayanan mo, kumbaga. So always, always ask yourself, am I being independent for myself, for I want, for my future? Meron akong nakita, pati yung pananamit, nakadepende pa sa partner o nakadepende pa sa ibang tao kung anong dapat suotin. Parang ganyan. So, always cultivate your authority. What makes you happy? What makes you feel good? Yan ang dapat mong unahin. Okay? At the center, you have the Two of Pentacles. This is your core energy for the whole month. Tayo po ipapasok sa buwan ng Oktubre. Papasok tayo sa season ng mga Libra. Ano ang Libra? Balanse. So, kailangan balansehin mo this month, Aries, ang mga bagay sa buhay mo. Relasyon, pamilya, at trabaho, pangarap, sarili, mga gustong bilhin, mga leisure, mga dapat bitawan. Ito yung mga bagay na kailangan mo balansehin. Kasi nakita ko rito, magiging super busy ka. Okay? Especially po on early October, your career path, may positive po kayong career movement. Okay? Meron kayong positive career movement. Dulot po ng eclipse, kayo po ay sinasuggestian, kayo po ay sinusuhestyonan na maging aligned po kayo sa work and well-being mo. Ibig sabihin, dapat yung trabaho at buhay mo ay patas lamang, pantay lamang para hindi maapektuhan yung iyong energy.
Okay? Nanggaling tayo sa eclipse itong September. Dalawa yan. Lunar eclipse nung September 7 and solar eclipse nung September 21. Talagang na-drain ka dyan. Napagod ka sa kakaisip, kakagawa, kakaayos, kakabuo. Ano? Kaya ngayon ikaw ay pinapayuhan na ikaw ay mag-isip muna bago ka kumilos. Kailangan aligned muna sa work at sarili mong buhay. Halimbawa, may dumating na bagong pagkakakitaan o bagong opportunity, tingnan mo muna kung mahasagasaan nun ang trabaho mo, ang buhay pamilya mo, ang sarili mo, kung makakatulong ba yan o lalong makakasira. Something like that. You need to balance things out. Narinig ko din na kailangan mong maging strategic more than impulsive. Hindi pwedeng bara-bara lamang ang kilos nang dahil lamang sa emosyon na naramdaman mo. Okay? Some of you, bigla-bigla magde-decide, bigla-bigla magsasalita, bigla-bigla magbibigay na reaksyon nang hindi mo na inisip. Puro sabog ng damdamin lamang. Sabi dito, mag-ipon ka rin daw ha, mag-save ka more than you spend. Itong buwan na ito dapat nag-iipon, nagsusubi, nagtatabi, hindi lahat palabas ang pera. Dapat ay nag-iisip ka rin for the future. At ngayong buwan na ito, dito mo unang itatanim ang iyong ipon plan, okay? Tungkol para sa kinabukasan mo o para hanggang Pasko. Para sa Pasko, meron kayong magandang Christmas season with the family. Panahon na parang ngayong buwan na ito, isipin mong konkreto kung ano yung mga pag-iipunan mo para maghanda ka, something like that, okay? Narinig ko din na huwag ka nang tumanggap pa ng mga bagay na hindi mo na kayang dalhin. Halimbawa, responsibilidad sa pamilya. Kung hanggang dito lang yung kaya mo for today, for the week, for the month, ikaw na nagbabayad lang lahat ng bills, time na for boundaries. Sabihin mo, sorry po, masyado na mabigat tong mga daladala ko, hindi ko na kayang bitbitin pa yung ibibigay mo sa akin. Parang ganyan. Ganon din po sa trabaho, ganon din po sa negosyo, no? Kung ano lang yung kaya mo, yun lang muna dalhin mo this month. Para hindi ka maupos, para hindi ka mapagod, para hindi ka ma-burn out. Okay? The Two of Pentacles is being clarified by the Five of Cups. Five of Cups is really about leaving something behind. Nakita ko rito na sabi ng spirits mo, hindi ka pa makapag-move on sa nangyari dati. Kaya siguro nawawalan ka ng kumpiyansa, pinapanghinaan ka pa ng loob, parang feeling mo you're not good enough, o parang feeling mo hindi ka ganun kagalingan kasi nanggaling ka sa isang painful na nangyari. Halimbawa, na-let go ka sa isang trabaho, kaya parang feeling mo you're so inferior. Some of you, nahiwalay, kaya parang feeling mo you cannot do this on your own. Ang hirap tumayo mag-isa. Pero ngayon sinasabi rito, you need to make a bold choice, okay? Forgetting the past, forgetting what happened, and releasing yung mga bagay na nakapanakit sa'yo na kailangan mong intindihin this time na kailangan ko na mag-move on. Kailangan ko na mag-decide. Kailangan ko na ulit magsimula. Kailangan ko ibangon ang sarili ko. Kasi kung hindi ka kikilos, walang ibang magbabangon sa'yo kundi sarili mo. Okay? Forget na what happened. This will not help you in the long run. Ngayon nakita ko may bagong papasok sa buhay mo. Meron pang mga bago naghihintay. At yung mga bagay na yun, pwede mong kunin yun. Pwede mong maging bagong simula. Kaya sa mga Aries dyan na nalugmok, umiyak, nasaktan, na let go, may nawala sa buhay mo, panahon na para bumangon ka at asahan mo may bagong darating. Okay? You don't need to dwell on this any further. You need to rise up and asahan mo may darating. Okay? In the area of what you want, you have the High Priestess. Si High Priestess sinasabi dito that you need to listen to your heart even more. Okay? Marami kang mga questions siguro today, Aries. Bakit ganito? Bakit ganyan? Parang maraming misteryo na parang sabi mo, hindi ko maintindihan. God help me accept this. God help me to do this. Marami po akong gustong gawin pero natatakot po ako. Nakita ko rito na pagkatiwalaan mo ang iyong puso. Tulad ng buwan, maraming mga moon elements sa kanyang korona, sa kanyang paanan. Tulad ng buwan na madilim at mamisteryo. Marami kang mga bagay na gustong malaman pero nakakatakot i-explore. Nakikita ko dito na trust your instinct. May mga bagay na kahit hindi natin alam kung ano patutunguhan, kung ano ang mangyayari, pero may kutob tayo eh. Halimbawa, bigyan kita ng example ha. Balak mag-apply sa trabahong yun. Pero sabi mo, hindi ko alam kung matatanggap ako dyan kasi wala naman ako natapos na college halimbawa. O hindi ako expert sa ganyang industriya pero try ko kayang mag-apply. So, marami kang mga uncertain things. Hindi mo gets kung matatanggap ka, kung pwede ka ba doon.
pero may push sa damdamin mo na gawin ko kaya, try ko kaya, baka pwede sa akin. So, maaaring yan ang mangyari sa'yo na kahit hindi ka sigurado, susubukan mo. Kasi nararamdaman mo kaya mo. No? Dito, sinasabihan ka ng yung spirit guides, huy, tiwala ka naman sa sarili mo. Because sky is the limit. You have the power, you have the potential, you have the skills, magagawa mo to. Kaya, wag na wag mong pagdudahan ang sarili mo kasi kaya mo eh. Nakita ko rin dito na kung ngayon hindi mo naiintindihan, huwag kang mag-alala, sa tamang oras, ibibigay sa iyo ni God yung kalinawan, yung tamang impormasyon, mga tamang gagawin, kaya relax ka lang, okay? May tutulong daw sa iyo para ma-realize mo yan. The High Priestess, the Knight of Pentacles. Yes, ngayon kitang-kita ko yung over-preparedness mo. Parang plano ka ng plano, pinaghahandaan mo, kaya sabi mo, ayokong sumugod doon na hindi ako handa. Ayokong pumunta doon nang wala akong nalalaman. Ayokong gawin yung isang bagay na hindi ako nakapag-research o hindi ako nakapag-asikaso. Kita ko yan sa'yo. Nag-over-plan ka sa isang bagay to the point na pati yung negativity na paghandaan mo na rin. At yung negativity na yan, humahalo doon sa preparation mo. Kaya lalong lumalakas yung duda, yung takot, yung alinlangan, yung pag-atras. Okay? Nakita ko rito, planchado na yung plano mo. Kailangan lang talagang kumbinsihin mo ang sarili mo na, ay kaya ko na, ay magagawa ko na, ay prepared na ako, ay sige subukan na natin, baka okay na yung plano. Some of you ay nasa gitna pa rin ng plano. Nag-iisip ka pa din here with the Two of Pentacles contemplating. Okay, parang ito ba o ito, teka, handa na ba ako o hindi? Marami kang mga urong-sulong pagdating sa plano mo this time. At kitang-kita ko, you need to make up your mind. I don't know why, pero tawag ng damdamin at naramdaman ko, ready ka na. Okay? Ready ka na. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Ten of Swords all about rurok ng pain. Dulong-dulo na ito, Aries. Ikaw ay nasa dulo na lahat ng sakit na naranasan mo, sa lahat ng sakit na pinagdaanan mo. Anong pagkatapos ng Ten of Swords? It's all about Page of Swords. Inaaral mo ulit yung mga bagay na pwede mong gawin para mapabuti ang buhay, or meron darating sa yung positive news na magpapabigay sa iyo ng garantiya na okay, bangon na ulit ako. Meron na ulit akong gagawin na bago. Nakita ko rito na blessing in disguise kung ano man yung nawala. Okay? Akala mo sayang yun, sayang, pero hindi eh. Talagang inalis ni God yun because hindi yun para sa iyo. Okay? Some of you, sinasabihan ng spirits mo na magkaroon ka pa rin ng tiwala sa buhay mo, na meron pang pag-asa, na meron ka pang ibabangon. Huwag na huwag kang magkakasya sa kakarampot. At huwag na huwag kang magkakasya sa kinalugmukan mo. Some of us, or some of you, sabi ng spirit guides mo, kapag nasaktan ka, parang masyado mong dinadamdam. Dapat daw, patuloy mo labanan ang buhay at huwag na huwag kang papayag na hihinto ka dyan at habang buhay mong nanamnamin yung pain na yan. Sabi ng spirit guides mo, you need to release. Especially po nanggaling tayo sa isang eclipse. Noong September 21, meron tayong eclipse. Ang epekto niyan 6 months pa. So, sabi dito, you need to release what no longer serves you. Okay? It will push you to confront old emotional pattern and prioritize your mental health. Okay? Nakita ko rito, meron mga paulit-ulit ka daw ginagawa na pwede mo nang dapat itigil na ngayon. Kasi pattern na yan. Pag sinabing pattern na paulit-ulit mong nalalaman na mali, pero paulit-ulit mo pa rin ginagawa. So, nasa iyo na yan, Aries, na hindi mo nire-recognize kung ano yung mga dapat mong baguhin sa buhay mo na hindi nakakatulong na. Halimbawa, maling pag-ibig, maling atake sa isang trabaho, maling diskarte, maling paniniwala, mga ganyan. So, you need to really cultivate the time today. Bago tayo pumasok ng Oktubre, kung pinapanood nyo po ito at the end of September, bago tayo pumasok ng bagong buwan, paghandaan mo na kung ano yung mga bagay na dapat mo nang pakawalan at i-release para makabangon ka na. Kasi parang ang daming nakatarak sa likod mo. Symbolic ito ha, na para bagang mapanakit na nga pero hinahayaan mo pa rin nakatarak sa'yo. So, if this is a pattern when it comes to your life, whether relasyon man yan o paraan mo kung paano umibig, kung paano magpahiram ng pera, o paano gumastos ng pera, kung alam mo may mali kang ginagawa dyan, baguhin mo na. Because it will save you now. Para pagdating in the long term, makuha mo pa rin yung gusto mo, okay? The Ten of Swords is being clarified by
The Seven of Pentacles. Yes, meron kang bagong bubuuin na mga bagong pangarap. You need to plan and start now. Okay? Marami ka pang itatanim na kailangan lumago. Kaya kung ngayon ay nakalugmok ka dyan, yung mga inaalagaan mo at yung mga wini-wish mo na makuha, paano yan tutubo kung ninanamnam mo pa yung pain? I don't wanna invalidate your feelings. Medyo masakit pa, I understand. O kaya, nandun ka pa sa point na nag-transition ka pa, pero lagi mong isipin, dapat akong bumangon, dapat akong lumaban, dapat ako magsimula. Hindi ako dapat nalulugmok dito. So, may naghihintay sa iyo ng mga bagay na pwede mo pang kunin, pwede mo pang likhain, pwede mo itanim, pwede mo payabungin. Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus sa wala na, mag-focus ka sa pwede pa. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have this Eight of Pentacles. Eight of Pentacles is all about you working on this decision. Nakita ko na gusto mong umangat na ang iyong trabaho o umangat ang iyong kaperahan, huwag po kayo mag-alala because this month, your financial growth may arise. Okay? Especially po para sa mga job seekers dyan. Sa mga naghahanap ng magandang trabaho, ito with the Eight of Pentacles, garantiya, this month will be a busy month for your career. Okay? Kung naghahanap ka ng trabaho ngayon o nananalangin ka for a new job, eto na, may bagong trabaho darating, napasok sa qualifications mo, magiging busy ka, kitang-kita ko na magaling ka dito ka mag-excel at gamay na gamay mo to. Feeling ko kayang-kaya mo tong pasukin at kayang-kaya mo tong gawin. Kaya sa mga naghahanap po dyan, tanggalin mo na yung kaba sa puso mo, darating na upang bumalansi ang buhay mo at magbibigay sa iyo ng garantiya na kalimutan na yung past kasi may bagong darating. Okay? Kaya importante talaga balanse ha. Magkaroon ka ng strategic move para bitawan yung mga bagay na hindi na para sa iyo at mag-isip ka lagi kung ano yung nawala, ay papalitan niya ni God. Kung ano yung natanggal, ay ibibigay sa akin ni God yung karapat-dapat. So ngayon, talaga namang excel, improving in your job, improving in your negosyo, improving in what makes you happy. Kung ano man po yung pinaghihirapan, pinagsumikapan mo, makukuha mo yan. At nakita ko yung dedikasyon mo para palakihin, payabungin, ibangon ang sarili mo. Okay? Napakaganda. Sa mga view nakita ko, I don't know why, parang may reward ka makukuha dahil sa hard work mo. Kaya meron kang parang nakita ko momentum in your job. Parang unti-unti kang bibilis, gagaling, titibay ka. Parang nakita ko kasi dito, dati parang hirap na hirap ka sa trabaho o parang maraming mabagal or struggling. Pero ngayon parang gamay mo na. Parang bumibilis ka, gumagaling ka, tumatalas yung talent or skills mo sa trabaho. Very, very magaan ang feeling ko dito. So, congrats po. The Eight of Pentacles being clarified by the Four of Swords. Yes, panatag ka na. Nakapagpahinga ka na, no? Nakita ko rito na kung ano man yung mga dating galawan mo sa work o sa career mo o sa negosyo mo, parang dati puro aligaga, takot, dati parang puro pangamba, puro kilos, double time. Marami kang mga parang stress moment. Yan, stress ka lalo o kaya anxiety about your job. Pero nakita ko rito talaga namang makapagpahinga ka na. In a sense na relax ka. Yung hindi ka tulad dati na aligaga. Ngayon parang gamay na gamay mo, okay ka na, naintindihan mo na kung magmamadali ka, mahataranta ka, walang mangyayari, no? So ngayon parang you're just very, very in your zone. Zen, no? Sa mga view, para may prayer na natupad tungkol sa trabaho. Kaya nga po sa mga job seekers dyan, makakahinga ka na malawag kasi meron ng darating na trabaho. So your prayers are being answered when it comes to your career area. Okay, napakaganda. Talagang panatag na puso kasi okay na yung iyong working area. Okay? Napakaganda po. In the area of your near future, you have the Emperor card. Napakaganda. Nakita ko rito ang tapang-tapang mo na. Ano yung katapangan na yun? Katapangan to really build yourself up. To say no to things na ayaw mo. And to face the truth tungkol sa mga bagay na meron sa buhay mo. Especially po in your relationship. On October 17, Sun moves in the 7th house of your partnership. Ano ibig sabihin yan para sa inyo, Aries? It brings potential new connection. Baka meron kayong mga bagong connection, mga bagong kaibigan, bagong kakilala, or bagong love life, pwede din. And for others, papalalimin nito ang inyong ugnayan with other people. Okay? Pwedeng sa karelasyon mo, magiging strong yung bond mo, o kaya sa mga kaibigan, talagang maraming bonding time this month. And nakita ko yung lakas ng loob mo, yung parang,
I don't know why, kitang-kita ko yung aura mo. Kaya nga ngayon sabi ko nga sa inyo, laksan mo ang loob mo eh. Kasi in the near future, magtutuloy-tuloy siya. So kung meron kang project, meron kang negosyo, meron kang trabaho, meron kang bagong gustong simulan, nakita ko in the near future, you're gonna sit on your throne. You're gonna sit on your chair thinking, God, I made it. Thank you po. So, napakagandang mga bagay na mangyari para sa'yo. Nakita ko very, very disciplined ka, no? Ikaw yung uri ng tao this time na para bagang lahat gamay mo. Lahat-lahat okay sa'yo. Um, kayang-kaya mo pang hawakan. Kung may problema, kayang-kaya mong ayusin. Kung may mga nangyayari here and there, kayang-kaya mo gawin. Hindi kayong parang katulad ng iba na, hala, may problema, nag-give up na, o hala, may problema, lusaw na. Hindi eh. Ikaw napakatatag mo na. At napakawais mo na ha. Nakita ko na hindi ka kaagad kikilos na hindi pinag-iisipan. Nakita ko na hindi ka papasok sa isang issue na hindi mo gamay o hindi mo pinaghandaan. Nakita ko rin na pinipili mo na yung mga laban mo. Hindi ka na katulad dati na parang away-away, gulo-gulo. Pero ngayon, iniisip mo na peace of mind, maging matalino, kumukonsulta ka na rin sa ibang tao, nakikinig ka na sa payo, nakikinig ka na sa kritisismo, at very, very disciplined ka sa iyong trabaho. Tignan mo yung katabi, with a wheel of fortune, talagang bagong-bagong buhay ito. Kaya congrats po ha. Tingnan mo naman, dahil bumangon ka sa pagkalugmok at tinapangan mo ang sarili mo, kayang-kaya mong labanan lahat ng negatibo sa life mo. Napakaganda for you. Okay? Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. The Emperor card is being clarified by the Knight of Swords. Yes, tatapang ka in the near future para habulin yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Parang nakita ko sa'yo in the near future, sabi ko nga kanina, mas malakas ang loob mo. Na sumubok, mag-try, mag-take risk. Halimbawa ngayon, tong trabahong pupuntahan mo o itong bagong yugto ng buhay mo, ito yung magbibigay sa'yo na, ay, kaya ko pala talaga. Ay, magaling pala ako. Ay, marunong pala ako. Kaya ko pala to. Then boom. In the near future, buo na yung loob mo na sumubok pa ng mga bago. Halimbawa, today, meron kang trabaho. Then in the near future, sabi mo, ay, kaya ko na. Magtayo nga ako ng ihawan sa gilid ng bahay namin. Ay, magtayo nga ako ng tindahan namin para dagdag kita. So lumalakas ang loob mo na sumubok ulit ng iba pang mga bagay na magbibigay sa'yo ng pag-alwas o pag-alpas sa kahirapan, parang ganyan. Nakita ko na you're now a go-getter, you have belief in your dreams. Nakita ko na talagang susugod ka sa mga bagay na gusto mo. Kaya importante talaga, Aris, makinig sa payo sa paligid ha, para matimbang mo kung ano yung susugurin mo ay talagang buo lang, hindi lang buo sa loob, buo din sa isip. Okay? In your challenge for the month, you have stubborn. Ooh, it can denote a perseverance, but it also may hinder progress, flexibility, resolve, and growth. Huwag daw matigas ang ulo. Pag alam mong kailangan ng bitawan yung isang bagay, pag alam mong kailangan ng bumangon at ramdam mo yan, huwag mong i-resist yung change. Learn from your mistake and be accountable. Doon nagsisimula yung kababaan ng loob. Ibaba mo yung ego mo, ibaba mo yung pride mo para makita mo yung dapat mong gawin. Okay? Another message, you have shame and guilt. Feel them without judgment. Mistakes do not define your worth. Compassion, acceptance. Yes. Sabi ko nga, tanggapin mo kung ano man yung nangyari sa'yo. Kung ano man yung kinalugmukan mo, kung ano yung pagkakamali mo, kung ano yung dapat iwanan, kung ano yung dapat pabayaan na, kung ano yung dapat i-release sa buhay mo. Huwag ka nang mahiya pa sa mga pagkakamali mo. Patawarin mo ang sarili mo sa mga nangyari. Alam ko, sometimes, sinisisi mo ang sarili mo, bakit ganito, bakit ganyan, ikaw kasi Aris, ginawa mo to, ginawa mo yan, hindi sana wala tayo sa ganitong sitwasyon. I understand na dumadaan ka pa rin sa ganyan. Pero walang patutunguhan kung lagi mo bine-blame ang sarili mo. Always, pick up yourself. May chance ka pa, humihinga ka pa gumigising ka pa, di ba, everyday. So may chance ka pa para baguhin. Huwag mo nang pakinggan pa yung sinasabi ng ibang tao sa'yo na mali. Ibangon ang sarili, manalig sa sarili, you can do it. Okay? In your challenge, you have the devil card. Ang devil card, sinasabi niya na yung mga negatibo o humaharang sa'yo o pumipigil sa'yo para umabante, yun ang kailangan mong putulin. Lover mo na very, very controlling. Kung hindi mo siya kayang bitawan, kausapin mo. Especially in your communication. Have a careful communication to avoid conflict. Okay? Nakita ko rito na kung ikaw ay mahal na mahal mo talaga yung mga yan na pumipigil sa'yo, ipaunawa mo sa kanila na matapang ka, na may confidence ka to do this, to do that, at hindi ka nila kailangan pigilan kasi kaya mo.
Kung ito man ay mga ugnayan, mga friends, mga mga tao sa paligid na na-realize mong toxic o yun pala ang dahilan ko bakit ka na-chismis. Halimbawa, learn to let them go. Hindi sila worth it, okay? Narinig ko dito, some of you din, may mga inferior complex o kaya meron kayong imposter syndrome na iniisip mo lagi, hindi ako magaling, hindi ko kaya, nakakatakot. Tanggalin mo sa isip mo yung negatibo mong iniisip. Okay? Huwag ka mag-self-sabotage. Self-limiting thoughts lamang yan. If you could tell everyday pag humaharap ka sa salamin, pagkatapos magmumog, sabi mo, kaya ko to, this is a lovely day, I'm good, I'm great, I'm better, no? I will do my best. Kayang-kaya ko lahat, no? Sisiw lang to, sabi mong ganyan. Para lahat ng negatibo, bibitawan mo, okay? Learn to let go talaga. The devil cards being clarified by the lover's card. Yes, it's all about the people that you love around you na akala mo ay pag-ibig pero hindi pala, nakakasama pala. Pwedeng manggaling to sa family member. Alam ko masakit pag-usapan, pero may family member ka na para bagang pinipigilan ka mag-grow o pinipigilan ka umabante sa buhay. Maaring asawa mo to, o lover, or karelasyon, o ka-fling, or malabo ang inyong relasyon, hindi mo alam kung may label ba kayo o kung ito ay situationship lamang. Parang panahon na para kumawala ka sa bagay na hindi sigurado. Kung ito po ay tungkol sa iba dyan ha, hindi po para sa lahat ha, may ibang aris dyan na parang hindi ka malinaw tungkol sa relasyon nyo. Sabi mo, time na for us to end this or to make a concrete name for what we have. Ganyan. Parang, ano ba tayo? Sino ba tayo sa isa't isa? Magkaano-ano ba tayo? So, kung medyo malabo yan at parang feeling mo kinakadena kanya, wala naman kayong label, time na for you na umeska po. Okay? And choose your freedom. For some, nakita ko rito nabubulagan ka daw sa isang bagay na minamahal mo, sa isang bagay na gustong-gusto mo, sa isang deep desire sa buhay mo na na-realize mo, this thing is controlling me. So, huwag kang papakontrol sa mga bagay na akala mo para sa'yo, akala mo mahal mo. Kailangan mo bitawan yan, okay? In the area of a fortune, unang-una, you have view from above, get the big picture. Yes, para sa mga pagbabagong hinahangad mo sa buhay mo, lawakan mo ang isip mo. Especially kung talagang nakalugmok ka, naiintindihan ko ngayon na limitado ang naiisip mo kasi nga sugatan ka pa eh. So limitado pa yung nauunawaan mo or kaya mo i-comprehend this time kasi nga medyo naapektuhan ka pa ng iyong emosyon. Pero pinapayuhan ka, lawakan mong isip mo. Kung ngayon feeling mo wala ka ng chance, wala ka ng hope, meron pa. Meron pa. Makikita mo pag nilawakan mo yung isip mo, makikita mo yung mga pinto ang nakabukas sa'yo na hindi mo nakikita before. Ngayon, laksan mo ang loob mo para buksan yan, okay? Another message, you have taking shelter. The answers are within. Yes. Nasa puso, nasa sarili mo din yung sagot. Kung hanap ka ng hanap ang sagot sa ibang tao, baka time na para hanapin sa sarili mo yung gusto mo. Kaya siguro nagkakamali ka ng iniibig, nagkakamali ka ng ginagawa kasi hindi mo pa ma-figure out sa sarili mo kung ano talaga ang gusto ni Aries. So make sure, cultivate the time of self-empowerment. Palakasin mo ang puso mo, palakasin mo ang sarili mo. Love yourself first para kaya mo mahalin kahit ano. Okay? In the area of fortune, you have the Wheel of Fortune. Napakaswerteng reading. Talagang manifestation dust po sa inyong lahat. I-claim mo to kasi talagang napakaganda. Nagbabago na yung kapalaran mo. Kung dati lugmok, walang mabili, walang pera, sugatan sa pag-ibig or feeling mo you're so alone o feeling mo bakit ganito yung buhay, nag-struggle ako lagi. This month will bring a positive change in your life. Especially po in your career, talagang positive career momentum ito. Dahil po nanggaling tayo sa eclipse, talaga mang lilinaw na this time yung mga bagay na babago sa life mo. Kung dati laging ganto, laging ganyan, ngayon babago na yan. Narinig ko, huwag mo itaga sa bato. Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay permanente. Kung nahasaktan ka today, magbabago yan. Kung wala kang pera today, magkakapera ka this time. So, huwag mong isipin na hala habang buhay na lang ba to? Hindi. Hindi yan habang buhay, magbabago pa yan. Okay? The Wheel of Fortune, nakita ko rin talaga dito, kung wala kang trabaho this time, makakatrabaho ka na. Kung dati stagnant, ngayon meron na, may sagana na. Kung dati wala kang sweldo o maliit ang sweldo, ngayon may pagbabago sa sweldo mo, may pag-angat. Kung dati puro kalungkutan, ngayon aangat. So, things are changing in your favor. Kaya, paborito ka ngayon ni Destiny. Kaya anong dapat gawin, Aries? I-align mo ang sarili mo. Ano ibig sabihin yan? Huwag mong katamaran yung mga bagay na magandang nangyayari. Bigyan kita example ha. Pangarap mo maging singer. Lagi ko ito ginagamit na example kasi napakagandang analogy.
Pangarap pa maging singer, kumakanta ka sa mga videoke, sa online, tapos may biglang kumatok, "Uy, Aris, narinig ko magaling ka palang singer. Audition ka naman sa amin sa gantong network." Tapos sabi mo, "Ay, ayoko po, nakakahiya. Hindi ako magaling, hindi ako na ano, hindi po ako mahusay. Baka po matanggal lang ako o ma-reject lang ako." So, hindi mo ina-align ang sarili mo doon sa dumating na blessing. So, pangarap mo pala maging singer, bakit ka humindi sa audition? So, bakit ka umaatras sa paparating na blessing? Kailangan naka-align ka. Sinasalubong mo kumbaga. So, yun yung nakita ko sa'yo in the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, you have the Two of Wands. Yes, ready to take risk. Ready to come out of your shell, to come out of your comfort zone. Tama na yung playing safe. Panahon na para ma-explore mo yung mundo, magkaroon ka ng malinaw na vision sa kung saan mo gustong pumunta. Kasi pag malinaw sa isip mo, malinaw sa puso mo, kung ano yung end point, kung ano yung gusto mong puntahan, alam mo kung ano yung mga dapat gawin, makapunta lang doon. Tulad po na example ko kanina, may nagkatok sa'yo na audition, sabi mo, ay sige, try natin, baka ito na yon. So, lagi mong bigyan ng positive outlook yung mga potential. Huwag mo laging isipin, ay ayoko niyan, baka matalo lang ako. Ayoko, baka ma-reject ako. So, huwag mo isipin na laging nega yung mga dumarating. Baka yan na yun eh. Baka yan na yung chance para umikot ang kapalaran mo eh. So, sa mga view, pareho ko nakita para mag-travel, lilipat ka ng ibang bansa, lilipat ka ng ibang bahay o ibang ruta, no? Nakita ko na merong bagong galawan. Pwede ring bagong kumpanya, bagong career path, no? Sa mga view, parang dati nasa work ka sa opisina, ngayon parang gusto mo nang magkaroon ng sariling kumpanya o sariling negosyo, parang ganyan. So, things are changing. At ito yung magbibigay sa'yo ng bagong-bagong kinabukasan, okay? Napakaganda. In the area of your divine messages, unang-una, you have nothing is yet set in stone. Yes, kakasabi ko lang na hindi lahat to nakataga sa bato na nandiyan na yun habang buhay. Hindi, magabago pa yan. Kaya wag ka mangamba, wag ka problema kasi everything will turn out good. Okay? Another message you have, balance spirituality and practicality. Yes, kailangan balansehin mo yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan hindi pwedeng puro asa ka lang na asa kay God. Ikaw naman, puro dasal lang pero wala ka namang ginagawa. Kailangan ipatunayan mo kay God at ipakita mo sa Kanya na handa mong paghirapan yung ibibigay niya. Para truly pag-ingatan mo. Kasi kung dumarating na lang lahat ng bagay na hindi pinaghihirapan, bigla-bigla mawawala yan, hindi mo yan iingatan. Kasi nga, hindi mo naman pinaghirapan eh. Pero kung alam mong dugot, pawis, kayod ang binigay mo dito, alam mo kung gaano ka-valuable yan. Nakita ko rin dito na do things in a practical way. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. Tapos, pag naibigay mo na yung project, naibigay mo na yung papeles, hayaan mo na si God gumawa ng kalahati. Okay? Basta gawin mo lang yung makakaya mo. Okay? In your divine messages, you have the Eight of Cups. Eight of Cups all about you walking away from something na hindi na para sa'yo. Nanggaling tayo sa eclipse, nalinawan na ang isip mo. Okay? May mga bagay na realize mo na, ay, akala ko masaya pala dito, hindi pala. Ay, akala ko mahal kita, hindi pala. Ay, akala ko madali kang kausap, hindi pala. So, marami kang iiwanan. Mga friends, o kaya trabaho, kahit sino, o kahit ano sa buhay mo na alam mong hindi na para sa'yo. Iba-iba naman kayo, Aris. So, iba-iba po ang marirealize mo this time na dapat nang bitawan, dapat nang iwanan. At hanapin mo kung nasaan yung fulfillment, nasaan yung pagmamahal, nasaan yung bubuo sa'yo. Okay? Panahon na para hanapin yun. Huwag kang magkasya sa kakarampot. Okay? The Eight of Cups is being clarified by the Eight of Wands. Wow! 8-8 is all about power and abundance. So, patungo ka sa tamang direksyon. At yung direksyon na papuntahan mo, yun ang magtatama ng iyong destiny. Kung meron ka mang iiwanan ngayon, nakatadhana yan. Kung meron ka mang bibitawan ngayon, nakatadhana din yan. Kaya dumiretso ka sa mga bagay na bago mong pag-focusan. Mabilis to ha. It's a quick movement, a quick decision, or a quick outcome para sa'yo. Bigla-bigla, pag alis mo sa isang aspeto ng buhay mo, bigla may papasok na bago. Ibig sabihin, yun yung bigay ni God. Yun yung talagang nakatadahanang pumasok sa buhay mo this time, kaya yakapin mo. This is good news, so may good news sa darating pagkatapos mong bitawan yung isang bagay. Okay, napakaganda for you. In your outcome, ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have shield, you need to defend yourself. Yes, depensa mo yung sarili mo laban sa mga taong controlling, laban sa mga taong akala mo ay tapat sa'yo pero hindi pala. Another message, you have egg. Success assured with good plans and hard work. Yes, basta tama ang plano, tama ang kilos, success is definitely for you.
Another message of 3, affairs with your family. Yes, sabi ko nga po sa inyo sa opening natin, meron kang mga strong emphasis on your home and family life. Panahon na po para mag-take command ka pagdating sa pamilya mo. Dapat gawin mo na yung makakabuti, gawin mo na yung tama, at magkaroon ka na pagkapasya. Another message you have, first, pay attention to your finances. Yes, yung perang lumalabas at pumapasok, sabi ko nga po sa inyo, kailangan mag-ipon. Mag-ipon muna, tama na yung masyadong pag-i-spend, okay? Another message you have, casket, someone going out of your life or the end of a situation. Meron daw matatapos na mga bagay-bagay at merong aalis, okay? Kasi nga iiwanan mo eh. So may mga tao talagang dapat mo nang pabayaan. Another message you have, handshake, a meeting with a stranger could be important. Yes, meron ka talaga makikilalang mga bagong tao, mga bagong koneksyon, mga bagong kaibigan, nagbibigay ng bagong meaning sa life mo. Whether sa career mo man yan, sa trabaho, sa pangarap, sa pamilya, sa pag-ibig, pwede rin. So congrats po. Ang outcome mo for October 2025 ay ito, Aries. You have, wow, Knight of Pentacles. Pagdating mo daw ng Nobyembre, yung mga pinaplano mo this time will make sense. Okay? Pagpasok mo ng Nobyembre, kitang-kita ko i-execute mo yung iba mo pang plano. Okay? You have other plans in life, pero yan lahat magkakaroon ng magandang resulta pagdating ng Nobyembre. Kaya ngayon, nakita ko talaga believe in your plans eh. Narinig ko din time na to act, time na to move, time na to take action because prepared ka na. Okay? Nakita ko talaga yung word na over-preparedness. Over-prepared na po si Aries para sa isang bagay. Alam kong handang-handa ka nang gawin ito. Sa ma-view, nakita ko dito na parang believe in yourself ha. Kasi may plano ka eh, pero parang nahihirapan ka i-execute. Kasi sabi mo, kaya ko ba talaga? Nakakatakot, nakakapanginig. Pero huwag kang papagapo sa takot ha. Huwag kang papalukob sa nararamdaman mo. Always believe in yourself. Alam mo yung mga taong malakas ang kumpiyansa, yan ang maraming mararating. Kaya nga, inggit na inggit ako dun sa mga makakapalang mukha. Kasi sila, kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid, kayang-kaya nila. No? Siguro naiisip mo rin yan na parang, ang galing-galing naman ng mga makakapalang mukha, kahit anong mangyari, kahit mapahiya sila, kayang-kaya nila. So, have faith in yourself and it will be good for you. The Knight of Pentacles, the Three of Wands, yes. Darating na yung bagong opportunity para sa'yo. Naghintay ka ng matagal, pero yung pinagtyagaan mo, pinagsumikapan mo, eto darating na. Ready to move ka na. Kitang-kita nyo ba yung paa niya? Teka lang, tutok ko lang ha. Yan, wait. Ayan. Ay, malabo. Yan. Kita nyo ba? Yung kabilang sakong niya nakataas, ibig sabihin, ready na siya to move. So parang ganyan. So this time around, you need to be ready to move. And pag dumating yung blessing, i-apply mo lahat ng pinag-aralan mo, lahat ng pinaghandaan mo para totally successful ka sa outcome nito. So napakaganda para sa inyo, Aries. Congrats sa mga pagbabago at pag-asenso at pag-angat. Ito po ang inyong October 2025 reading. Sa po ka nakaresonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James Taro PH. God bless everybody.